Magandang araw po mga kabayan. Welcome po sa Pinilang Alakbay. Yan! Sasaluhan po natin ay giant ihaw-ihaw. O di ba? Napakalaki. At nag-init din po ako ng sinigang. Tara, samahan po man ninyo ako mag-prepare sa recipe po ng ating giant Pinoy pork style barbecue. Yan. Ito po yung masarap. Yung gilid po ng belly ng baboy para sa ating giant pork barbecue. Meron na po ang pinigang lemon. Lalagyan ko na po ito ng asukal na pula. Mas maganda pong gamitin asukal yung tersyera. Yung talagang maligas-gas sa inihaw. Sarap po ito kasi kumakapit. Hindi po ako gagamit ng soda o ng soft drinks. Kasi gusto ko pong gamitin yung natural, yung authentic. Siyempre, lemon po gamit ko sa Pilipinas, calamansi, di ba? Gagamit po ako ng dark soy sauce. Gaano karami po yung asukal. Hindi po gano'ng karami ang soy sauce. Tandaan po. Tunawin lang po natin ang asukal. Siyempre, pag Pinoy style barbecue, lagay po tayo ng medyo maraming paminta. Di ba? Gusto po talaga sa inihaw ng baboy yung paminta umaamoy sa kalumalasa. Maglalagay na po ako ng ginayat na bawang. Ang dami, di ba? Mas masarap po yan, kapit na kapit. Eto, haluin po natin mabuti. Ganyan po yung gusto ko. Yung lapot ng bagya para pag nalagay po natin sa karne, kapit na kapit. O, di ba? Tunawin lang po natin yung asukal. Lagay din po tayo ng asin. Iba po hindi naglalagay ng asin. Ako gusto po maglagay ng asin kasi makakatulong po yun na sa pag-release ng liquid. Pag-release po ng liquid ng karne para mas kumapit po yung ating pampalasa. Mas mainam po talaga na ilagay sa plastic kasi mas madali pong haluin. Diba? Lagyan na po natin yung ating marinade, yung mixture sa loob ng plastic bag. Siyempre, nasa inyo naman po kung gusto nyo lagyan ninyo ng lemon soda, diba? O lemon na soft drinks. Sa akin ganito, mas gusto ko po para yung natural taste, yung authenticity, original na lasa ng Pinoy style pork barbecue, panalong panalo. Masamasahin ko po ngayon. Pag namasahin nyo po, sigurado nyo po na gumamit kayong plastic na medyo mas malaki. Para pag may namasahin po ninyong ganyan, yan, baka ninyo dito, may space. Para kapit na kapit po yung lasa. Diba? Yan po. Binoble ko po yung plastic para pag nilagay natin sa rep, diba? Hindi siya magmo-moist. Kasi pag isa lang po yung plastic bag, binalot po yung moisture po yan syempre. Kasi yung asin na pagdimig sa baboy, magre-release ng liquid yun. At pag nalamigan, magmo-moisture. Hindi po scientific explanation yun. Yun po ay sarili kong paliwanag. Lagyan na po natin ito sa rep. Kung wala kayong rep, lagay nyo sa malamig na lugar. O, di ba? Di ba? Inisip lang sasabihin na wala. Test lang po natin ito ng mga, para po sa akin minimum yung masarap na sa masarap, 5 hours. O kaya, overnight mas maganda. Di ba? Ito, pwede nyo rin pong pang business. Yung mga gantong timpla, pwede nyo po ilagay din sa freezer. Small portion po ninyo. Tatagal po yan ng 3 to 4 months. Kailangan temperature siyempre ng freezer nyo is minus 18 para magtagal po. Diba? Tayo lang po tayo ng 5 hours at ihawan na po natin mamaya. Ayan po. After 5 hours, diba? Kahit hindi pa natin nabubuksan yung plastic, kitang-kita na natin na kapit yung marinade sa karne. Isa na po natin mag-ihaw. Kapag mag-ihaw po kayo sa oven, dadablin po ninyo yung baking paper.
Kasi magre-release po ito ng liquid kapag isa lang po minsan nasisira. So dalawa mas okay. Napakabaho, grabe. Mahaba po itong ano. Ang ganda na pagkakamarito natin. Oh. Nakapit lahat ang pampalasa. Medyo U-shape. Yan. Ito po isang tipak ng karne. Inipisan ko po na medyo pahaba yung pagkakahiwa. Para pag kinain, mas masarap po. Naku, lalo na pag inihaw to sa ano, sa uling, di ba? Siyempre mas masarap pag inihaw sa uling. Eh dahil tag-niebe ngayon, yan oh. Gamitin ko po ay oven. Yan. Tayo natin kasi nire-release ang liquid dyan. Lalo na itong baking paper. Set po natin sa grill at may timer po ako. Mas maganda po yung oven, may timer. Same din po sa mga bata. At 175 degrees Celsius. Bago ko po lagay yung karne sa oven dahil di pa po mainit, ito pong pinagbabaran. Pakukulaan ko po yan. Lagyan po natin ng ketchup. Mas masarap pong gamitin banana ketchup siyempre sa Pilipinas, di ba? Ito gagamitin ko po tomato ketchup. Wala ako nabiling banana ketchup. Pira lang po kasi umorder yung Oriental Chef eh. Tutunayan ko lang po ito at sasalang ko po sa kalan. Low heat lang po. Pag gumulo, okay na po yun. Yan, salang ko na po. Pag maglalagay po kayo lagi ng inihaw sa oven, kailangan po mainit na mainit po yung oven. At medyo itataas ko po dahil yung grill po sa bandang taas lang gumagana. Kaya kapag kumukulo na po yung ating sauce, patayin na po natin agad. Lagyan po ko mantika. At tanggalin na po natin. Hindi po natin kailangan na patagalin yung mantika. Kailangan cold oil. Kasi ang mantika po, pag nasunog, at ilagay natin sa barbecue, hindi po masarap, kailangan ganyan. Bibigay po yun ng extra shine at kapag yung cold oil, pinahid sa mantika, dahan-dahan din maluluto yung barbecue. At magbibigay ng crispiness outside. Ayan. Medyo naamoy ko na po yung karne. Yung pagkakaihaw. At tanggalin natin pa minsan-minsan. Katulad po dyan, may liquid. Tanggalin ko po muna yung liquid bago pahiran ng marinade. Kung meron po kayong mga malalalim na kutsara, yun po yung pagtanggal po ninyo ng liquid para mas safe. Huwag nyo po isasalin kung saan-saan. Halimbawa ito, may liquid, tapos sasalin po ninyo. Kailangan po talaga dito pagtsagaan po ninyo. Gusto nyo lumamo ng masarap. Siyempre gusto nyo kumain ng masarap, di ba? Pagtsagaan ninyo. Nasa bahay na kayo. Tigil-tigilan nyo muna yung pakikipagdalahiraan at pakikipagmarites. Sasakit lang ang ngalangalan nyo doon. Gutom pa kayo. Makakasira pa kayo ng ibang buhay. Pahiran na po natin ang marinade. Kahit hindi pa pinapahiran, napakabango na. Gusto ko po dito sa barbecue, Pinoy style, yung medyo nasusunog yung gilid-gilid. Saka yung taba. May konting taba naman po ito. Ito ulit dito nakalsa. Dapat po ganyan pagkakapahe, di ba? Even na even. Pantay na pantay. Balik na po natin sa oven. Ayan, naamoy ko na po medyo parang may amoy. Ito golden brown. Ayun! Balik ko yung liquid, babalik rin ko, papayaran, balik ko pa sa oven at mamaya luto na po yan. Di ba? Ayan po yung close-up, di ba? Yung gusto ko isang gilid medyo nasusunog-sunog. Yan na po natin. Naamoy ko na yung maayos na pagkakaihaw. Ayan! Ayan po yung masarap. Yan po yung masarap. Lumalabas na yung mantika, hindi na sauce. Diba? Ready na po. Kaya na po tayo. Pabuhay yan! Maraming salamat na po sa Panginoon. Kasama-sama na naman tayo. Medyo okay na po yung boses ko. Laki po talaga na tutulong ng mga sabaw. Siyempre yung gamot. Kailangan po yun po lagi ng tubig. Pag may sipon po kita ng kaso, huwag po masyadong malamig. Maligam ka mo lang po inumin.
Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyayang bibigyan na niyo po sa amin sa araw po na to. Naway bawat isa po magpasalamat mula po sa kanilang pagising at sa kanilang pagtulog. Pakigabay po yung mga mas malalayo po sa kanilang mga mahal sa buhay, ang kaligtasan po, Panginoon. Pakuwi po sana lahat po ng ligtas sa kanilang mga tahanan. Kaya na po bahala po sa amin. Isunusungo na po namin sa inyo lahat sa kanilang Jesus. Amen. Sabi sana pa natin. Meron din po ditong burong sibuyas. At yung aking nakababad na suka, toyo, asin, paminta, sili, sibuyas, pampalasa. Naku, naririnig ko na rin yung neighbor ko. Inuubo-ubo na rin. Ay na po tayo, kawawa naman. Medyo binaksan ko po yung bintana kasi plus temperature po ngayon. Kailangan ko po ng fresh air. Klase na po para mag-warm, lamig, warm, lamig. Yan. Diba? Napakasarap. Gusto po ngayon trangkaso dito. Dahil yung temperature, nagpa-plus, tapos biglang -5, -10. Tapos magpa-plus 4. Naku po. Itong borong sibuyas. Nag-iisa na lang. Pineapple juice po itong inuin ko. Sana na kaya malasang-malasa. Gusto ko ma-enjoy yung barbecue. Kaya konti lang kanin ko ngayon. Ito lang pa yung naibo na sa terrace. Mga may gathering sila. Masarap. Laking tulong sa akin po ng sinigang. Nung nag-asakit ako, init-init ko po lagi. Sarap. Burong sibuyas, sigat po namin sa Bulacan. Kawan na may neighbor ko. Hindi ko sa tabay, medyo makunat-kunat. Ang sarap.
May konting taba siya, makunat ko yung sarap. Ang tamis na andun. Ito. Hindi ka po ng pagkain ng solid. Mga nakarang araw kasi puro soup. Mukhang maraming bisita yung neighbor ko. Nakita ko yung mga sasakyan dumarating sa parking lot. Kawa naman. Hindi po kasi sila dito yung makikialam ka sa kapitbahay, pupuntahan nyo. Baka gusto yung soup, hindi. Nahiya po sila pag ayaw nila pagkalaman yung privadong buhay nila. Hihingi lang po silang tulong kapag kailangan talaga. Pag nakakamalit sila, hindi. Sarap talaga ng mamaya pag may mainit na sabaw po, no? Medyo pinagpapawisan ako. Yung pa yung gusto ko everyday. Yung masarap. Kaya na pagkain sa trangkaso.
Excuse me. Paano po, bago tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyaya binigay po sa bibigay na bigay sa araw po na ito na may bawat isa po, mas maging mapagkumbaba, mas maging mabuti po sa kanilang kapwa, lalo na po sa kanilang mga mahal sa buhay at sarili. Napakasarap pong kumilos na walang iniiwasan at mapayapang kapaligiran. Kaya na po ang bahala po sa amin, isinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanilang susamin. Paano po, maraming salamat na po sa inyong oras dahil sa pinakakalabay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi magandang araw. Laban lang!